yun na nga mga ka-BBM. Pag-usapan nga natin saglit itong katatapos na SONA ng ating presidente. Ako, partner, yung naramdaman ko noon, nakita ko si PBBM naglalakad mag-isa. Grabe, kinilabutan ako kasi kitang-kita mo si President na talagang ready na siya na mag-report sa taong bayan at yung mga sinabi niya lahat, talagang malaman. Bagong style yun eh. Kasi kung inyong matatandaan sa previous SONAs, lagi siyang may mga kasama na naglalakad. Usually sa holding area yan, naglalakad siya papunta doon sa plenary hall. May kasama siya. Pero yung SONA nung Lunes, first time na nangyari yun na wala siyang kasama. At yung mensahe na gustong iparating yan, tama yung sinasabi mo partner, no, na ready na ako, handa akong i-report sa inyo ano yung nangyari sa bansa at ano yung plano natin sa mga susunod na buwan. Oo. Ako, pangtuwa ako sa SONA na yan. Unang-una, first time ko talaga maka-attend ng isang SONA, no? Naibitahan tayo ng ating mga kaibigan, no? Mula sa Malacanang. So, nakakatuwa at nakakamangha at the same time, no? Dahil yung mga nakikita mo na sa TV, mga tao, nakita mo personal. No? Pwede mo lapitan, pwede ka magpa-picture, mahilig ka magpa-picture, tulad ng ginawa ko. At tama ka, Coffee, no? First time ko ata nakita na si President, pagdating niya, solo siyang naglalakad. Simula doon sa helicopter hanggang makapasok sa plenary session. And I think may symbolism yan, no, na may pahiwatig sa ating mga kababayan. Pero ang pinakamaganda doon, ginawan ko ng content yan eh. Viral, di ba? Oo, 1 million. 1 million views, no? Nilagyan mo lang ng music eh. Nag-viral na. Oo. So yun, yung nangyaring SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, talagang marami sa ating mga kababayan ang aprobado yung mga sinabi ni PBBM. So, nakita naman natin lahat ng mga sinabi niya, talagang tanggap naman ng taong bayan kasi nakikita naman nila, totoo lahat ng mga proyekto ng mga pinagsasabi niya. At ito nga ang pag-uusapan natin ngayon. Itong mga nabigkas niya, highlights nung araw ng SONA niya. So, unahin na natin itong sa flood control, itong audit ng flood control. So meron tayo. Mainit to dahil masarap yan, pinalakpakan ng husto, no? In fact, standing ovation ang mga audience. No? So meron tayong video dito. Panoorin niyo po muna para mas maintindihan niyo po ang aming gustong iparating sa inyo. Kakaraket sa mga proyekto, mga kickback, mga initiative, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Ayan mga ka-BBM. Kita nyo na yung galit na tono ng ating presidente. Sa totoo lang, ngayon ko lang nakakita si PBBM ganun ng tono. Pero alam nyo ba, yung DPWH pala, inutusan na ni PBBM na isumite yung mga listahan nung lahat ng proyekto ng flood control mula 2022 hanggang 2024. Dahil alam nyo ba ha, mula 2018 hanggang 2024, almost 400 billion na pala ang nagagastos dyan para sa flood control project na yan. Pero kahit ganun kalaki, binabaha pa rin tayo. At ang matindi pa dyan, sabi ni PBBM, ipapublish niya online ang audit report ng patungkol sa flood control
lahat ng mga nasa likod niyan at kung sino yung mga may proyekto diyan. At ang matinding sinabi niya diyan, wala siyang sasantuhin. Okay, just a comment, no. Ang sinasabi kasi ng presidente, yung mga nakumpleto sinimulan ng mga flood control projects ng nakalipas na 3 taon. Ibig sabihin, yung nakalipas na 3 taon na yan, 2022, may mga natapos na. So sinimulan yan, panahon pa lang ni Digong. Natapos noong 2022. So hindi po absuelto dito yung administrasyon ni Digong dahil alam naman natin na bilyones po yung pondo na inilaan sa flood control projects. Kaya nakakatawa itong mga dilis, lahat ang sisi nila kay PBBM, nasaan daw yung flood control projects na yan. Hindi nila iniisip na mismong yung tatay nila ay isa rin sa may kapakanan nag-designate ng billions of pesos para sa flood control projects na dahilan din kung bakit tayo binabaha. Maalala ko lang 2018 to 2024, 400 billion ang nagastos. Saan napunta yun? Mga ka-BBM, kung matatandaan nyo, last Wednesday's podcast, no? July 23, binanggit natin yan. Sinabi natin, ako pa mismo nagsabi na dapat imbestigahan talaga ang flood control projects. No? Itong nakaraang SONA naman, binanggit ni BBM for the past 3 years. Sana i-extend na simula nung 2016 para hanggang 2024. No? Para talagang mahagip lahat ng project simula noon. No? Para malaman natin kung sino dapat ang dapat panagutin. No? Whether mga tauhan ni Digong or tauhan ni BBM. No? Kasi talagang masyado naman talagang talamak ang problema tungkol dyan sa flood control projects na yan. And mabanggit ko lang, meron ako kaninang nabasa na nagsasuggest na gawin ng PPP ang flood control din. Pwede, which is maganda ring mangyari. Public-private partnership yung style. Para hindi na nabubulsa na ang pera tungkol dyan. Gaya nga sabi natin, nung nakaraan 6 years ni Digong, 1 trillion mahigit ang napunta dyan. No? Tapos i-add pa natin from 2022 hanggang 2024. So magkano na talaga ang ano dyan? Baka 1.5, 1.6 trillion na ang ginastos ng gobyerno dyan na... Yun nga nakakalungkot dyan. Sa laki ng pera na gastos na dyan, konting ulan lang, binabaha pa rin talaga tayo. Ang sinasabi din ng DPWH, napakinggan ko yung isang interview, no? Karamihan doon sa mga projects na yan, in-implement ng previous administrations without having feasibility studies. Diba? Halimbawa, ikaw, malakas ka kay congressman o malakas ka sa isang politiko, sige magtayo tayo dyan ng flood control projects kasi alam mo naman may kickback. Pero kung nagsagawa ka ng feasibility study, bago mo simulan yung projects na yan, alam mo yung strategic points kung saan mo dapat ilalagay yung flood control projects. Kung hindi dumaan sa ganyan pag-aaral, sige, construct lang, kaya ganyan yung nangyayari. The BBM, sad to say, no? Pero I think this is a reality na yung investment ata ng politiko dito binabawi. Sa mga ganitong klaseng proyekto. Palagay ko lang, no? Kaya hindi masyadong na-audit na maayos ata yan. Dahil may sabuatan. Correct. Kasi special audit yan eh. Pero sa totoo lang, minsan mababad trip ka rin talaga eh. May kita mo, ang laki-laki pala ng pondo dyan, pero ang gagawin lang, papalawakan lang yung kanal. Di ba? Pero laki-laki pala ng pondo dyan. Pero hindi naman lahat ganun na. Kasi may nakita rin akong flood control na talagang effective din talaga. Gaya yung nasa harapan, nasa mismong Chineroses. Yun, laging binabaha yun. Kabisado ko yun kasi araw-araw ako dumadaan dyan. Pero ngayon, grabe, wala nang baha. Talagang as in, malaking kanal yung hinukay sa ilalim. Napakalaki para talagang wala nang baha. Pero tama ka rin naman doon. In fairness din naman. Merong mga lugar na dating binabaha na hindi na binabaha ngayon. Marikina, mag-effective. Katulad ng kwento mo ka-coffee. Tapos meron naman na dating hindi binabaha naman ngayon. So, siguro hindi natin talaga maintindihan kung saan talaga pero rin talaga dating binabaha, nalubog na ngayon na natakpan na sa mapa. Ang maganda dito sa special audit na yan, ma-identify natin ano yung mga palpak na projects, ano yung allegedly mga ghost projects, at isa sa publiko yan. Malalaman ng publiko yan. Malalaman kung pagkano yung inalat na pondo dyan, kailan yung date of completion yan, ilang taon nang delayed yan. Diba? Kung sino yung mananagot, dapat managot. Grabe, dun sa pondo na nabanggit mo kanina ng trillion, 51 billion doon, napunta doon sa isa. Siguro 51 billion. Yun ang dapat na 51 billion doon napunta doon sa isa. Yun ang dapat isama talaga din sa audit. Kasi ang period covered niyan is from 2020 to 2022. Di ba? Na siya ang pinakamalaking
pondo 2018. na natanggap ng isang congressman. Mukhang sa history parang ganun eh. Kasi yung mga ibang congressman, 500 million. 500 million is malaking-malaki na. Pero ito hindi 14 billion. Kaya Ang average for 3 years kaya naging 51 billion. Kaya nagtatampo yung ibang mga mambabatas kasi porket ba kami hindi kami malapit sa kusina, 500 million lang ibibigay sa amin. Samantalang ikaw malapit sa kusina, 51 billion. Tapos siya pa may gana magreklamo. Tapos siya pa yung binabaha. Hindi lang talaga malapit sa kusina yun, takip ng kaldero yun. Pero tingnan mo, sa 51 billion na yun, nakakaawa yung lugar nila. Di ba? Sa 51 billion yun, kapag konting ulan lang rin, makikita mo yung sitwasyon nila ron. Nakakaawa rin kasi syempre mahirap bahain. Mahirap bahain kasi masisira dyan yung makakagamitan mo, mga kabuhayan mo, kung ano-ano pa, mga alagang hayop mo, pwede yung malunod. Ay nakakalungkot lang doon, 51 billion. Kaya maganda maganda yung sinabi ni Flam First Lady. Nabasa niyo ba yung sinabi niya? Sabi niya, public service is a privilege pala. Public service is a privilege, not a business. Hindi yan, alam ng iba pre. Kasi iba ginawa negosyo eh. Ginawa ng negosyo, di ba? Hindi ginawa negosyo. Public service is a business, kaya ini-involve nila yung pamilya nila. Doon mo makikita, the fact na sinabi ni BBM sa SONA mismo, sinabi rin ni Plum after the SONA. Ibig sabihin, talagang yung dalawa ay napupuno na rin. Kasi sila mismo nag-inspeksyon. Nakita mismo ni PBBM. Punong-puno na yung dalawa. Hindi sasabihin ni PBBM na mahiya naman kayo, mamanahin ng anak natin yung utang. Hindi niya sasabihin yun kung hindi siya napupuno. Punong-puno na. At saka sabi naman niya, hindi niya ito mapapalagpas at walang sisinuhin, walang sasantuhin kahit malaking tao. Hindi lang yun, panelista. Kung siya ay kumikita o meron siyang binubulsa dyan sa mga flood control projects na inaakusan ng mga kalaban niya, no? Hindi siya magsasalta. Correct. Hindi niya papaimbestigahan yan. Kasi madali siyang balikan Ngayon, pag pinaimbestigahan yan, namado dyan si 51 billion. Maraming kongresista involved. Kasi kasi 51 billion na ubos nang walang parang dinaramdaman nung taga-lugar niya. Correct. Di ba? So, ayan. So, mga ka-BBM, mamaya kami magbabasa ng comment May nabasa ako kanina rito Yayam, kamukha mo si Congressman Chua. May nakakatawa. Ikwento ko. Nandun kami sa Congress, di ba? Nag-aabang kami ng sasakyan kasi pauwi na kami. Nilapitan si Sir Yayam, nilapitan ng security. Boss, sabi sa kanya, boss. Ay, hindi pala. Akala nila si Kong Chua. Special shoutout. Sige, shoutout ka. Kay Chief PNP, General Nick Astig Torres. Ayan, congratulations pala. Congratulations sa bagong kampiyon natin na si General Nick Torres. Siya na sa matagumpay mong pag-knock-out. Palerista, siya na si Rocky Astig. Rocky Astig. Grabe. Special mention sa SONA. Talagang maraming mga kababayan natin nagsasabi, the best Chief PNP yan, si General Nick Torres. Even mula sa hanay niya, Ako para sa akin mas talagang the best yan na Chief PNP. Nagdi-deliver. Ngayon dito tayo sa water service investigation yan. Ito nabanggit din ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Itong mga problema ng ilan natin mga kababayan, mga ilang lugar dito sa Pilipinas, lalo na dito sa Luzon, ang nagkakaroon ng problema sa tubig. May video ba tayo dyan? Wala ata. Wala. Ngayon, para lang sa inyong kaalaman, 600 million ng mga kababayan natin ang nagsasuffer sa palpak na serbisyo. 600,000. 600 million. 600 billion? Ang dami yan Baka mayroong error dyan. Pero pwede, posible. 600 no? Kasi 600,000 tos malamang million. sa tingin ko. 100 million lang tayo. 600,000 sa tingin ko. 600,000 sorry. 600,000 ng palpak ang nagsasuffer sa palpak na serbisyo ng mga water service provider na ito. Tapos, meron din mga mayor, mga politiko ang nagrereklamo dahil yung mga lugar nila hindi nahatiran ng tubig. Kumbaga yung tubig hindi umaabot sa kanilang gripo. At kung aabot man, ang kulay chocolate daw. Ay, parang ka-coffee yan Ngayon, ang sabi ni PBBM dito, walang sacred cow. Managot ang dapat managot. Etong sinabi ni PBBM na to, halatang napupuno na siya dahil yung mga kababayan natin, imbis nga na makakuha ng magandang serbisyo sa tubig kasi nga nagbabayad yung mga kababayan natin,
poor services pa ang nakukuha nila. Magbanggit na tayo kasi bago ang SONA, na-interview si Governor Dan Fernando, yung vice governor niya. No? And talagang noon pa, nirereklamo nila ang prime water. Pampanga yan. No, Bulacan. Bulacan. Buong Bulacan. Okay, San Jose del Monte. In fact, bago pa magkaroon ng election ng May, nagre-reklamo na talaga siya dyan. So, kaya ang ginawa ni PBBM, di ba, pinaimbestigahan sa LUA. At I think meron ng recommendation ng LUA at yun ang i-implement nila. Diyan din sa San Jose del Monte, Bulacan yung pinutol nila yung kanilang kontrata dito sa Prime Water, no? Kasi yung local water district, meron siyang partnership with Prime Water. Na yun nga yung singil mo, ganitong amount, may supply man ng tubig o wala, tapos babayaran ng tao, tapos siya yung makukuha mong serbisyo. Unfair. Kung matatandaan nyo nga, di ba? May artista, sino ba yun? Si Carla Abellana. Carla Abellana. Na pinaputol niya na ba? Pinaputol niya na yung tubig niya? Hindi. Sinisigil siya kahit walang gumagamit. O winawarningan siyang puputulin yung linya ng tubig niya kasi sabi niya, sige. Kasi hindi ba siya nakabayad? Nagpa-follow up ng bayad. Sabi pa, sige, putulan niya ko. Wala naman akong servisyo na kukuha. Oo, yun. Kaya hindi mo rin talaga masisisi yung mga kababayan natin kasi syempre nga naman, di ba? Mahirap talaga walang tubig kasi alam naman natin yan. Inumin pa lang mahirap na, di ba? Wala kang tubig. Lalo ng mga Filipino, medyo malinis sa katawan. Kailangan may ligo yan. Araw-araw tayo naliligo once a day. Meron pa dyan, mga babae, thrice a day maligo. Ako 3 beses ako isang araw, hindi lang halata sa balat ko talaga. Hindi lang halata. Sana alam na pamilya ko yan. Ano yung supplier? Maganda yung supplier nyo ng tubig Sana all. Hindi kayo nawawalan. Hindi kayo under prime water siguro. Ay, hindi. Sa amin, matino naman yun. Tsaka talagang maganda yung, sa inyo ba, supply? Sa inyo? Maynilad. Sa inyo. Maynila din sa amin. Maganda sa naman, in fairness. Sa amin ko doon kakamali, Manila Water. Maganda rin naman. So ito, inuulit namin. Sana magawan talaga ito ng action. Itong talagang... Panelista, take note. Ang hawak ng Prime Water is about more than 70 contracts. Kasi nung panahon ni Digong, dumami yung kanilang mga partnerships. Kung nagkakamali, 76 areas sa buong Pilipinas ang hawak nila. May napakayaman naman ng kaya nga umabot ng 600,000 siguro yung may complaints. Siguro, 6 million, just to clarify, 6 million. 6 million yung affected grabe pala ng mga water interruptions sa buong bansa naman yan. So 6 million, hindi 600,000. 6 million. Kaya maraming lugar talaga. Buong Pilipinas yan. Isipin, grabe. Napakarami, hindi biro yan. Kaya hindi mo masisi si PBBM kung nababad trip. Oo. Diba? Hindi mo siya masisi. Kasi at the end of the day, sa kanya rin problema. Kasi syempre, siya ang presidente. Tapos, nabanggit din niya pala yung tungkol sa Sikihor. Diba? Yung sa kuryente. Sa kuryente naman. Hindi pwedeng ganyan. Dapat ayusin ninyo. Sabi niya, hindi ko ito palalagpasin, nakakatakot. Ano ba to? Coincidence na yung may-ari din nung... affiliated din sa mga Villar. Affiliated din sa pamilya Villar. Kasi walang sumisit Ang previous administration, di mo naman narinig na sinita ni Digong yung mga kumpanya ng Villar Ang tanong, pwede niya ba sitahin? Siyempre hindi. Diba? Si PBBM. Sabi nga ni PBBM, walang sino-sino, kahit malaking tao, tamaan ang dapat tamaan. Walang sacred cow, lahat kayo. Yan ang maganda kay PBBM. Posible kayong birahin. Partida Sa tapang niyang yan, weak leader pa siya niyan. Paano ko naging strong leader pa siya? Paano ko naging strong leader? Hindi nakulong na yung 4. Dito ko lang nakakita ng weak leader na naipakulong si Kibuloy. Yung isa ng judge sa ICC. Weak leader pa yan, Oo. Weak leader pa yan. Paano kaya ako naging balahura ugali niya, no? Ako, ewan ko na lang. Baka nabura na sa mundo yung apelyido na yun. Hindi lang yun Meron pang forthcoming Yung mastermind ng Missing Sabongeros. Ay, isa pa yan. Mabigat din yan. Tao din yan. Oo. Ngayon, marami talagang excited dito Etong sinabing ni PBBM na love bus May video ba tayo dyan? Love bus. May picture siguro. May picture, love bus. Yan. Etong love bus na to, alam naman natin, yung mga medyo may arthritis na ngayon. Wala. Kabisado nila to. Ano kaya yung siguro yung mga seniors dyan, matutuwa sa sasabihin ko. Dahil matatandaan nyo po, yung panahon na 70s, bata pa lang ako. No. Hindi, pero elementary ako noong 70s. Ang sinasakyan, papuntang eskwelahan, sinasakyan ko yung mga JD Transit, gano'n. So, nakakatawa yun kasi parang yan yung bus na yun,
kahoy pa. Oh. Kahoy yung upuan, kahoy yung kisame. Kahoy yung bintana, kahoy yung kesame. Kaya nakakatawa ka. Pati yung flooring kahoy. Tapos biglang pumasok ang labas na to, medyo moderno na. First air condition, di ba? Oo, saka nakakatuwa. Nakakatuwa itong labas. Ngayon, sa mga hindi nakakaalam etong labas na to, konsepto ito ni First Lady Imelda Marcos. Yung idol ng ating First Lady Lisa Marcos. Kaya ang nagkonsepto nitong labas. At ang pinakalayunin nito, nung inulusad to dito sa Pilipinas, mas makatulong sa mga Pilipino commuter para mapagaan ang kanilang buhay sa pagkukommute. At sa kabuuan, ang lahat ng units na to ay umabot sa 300 units na bumabiyahe-biyahe dyan sa EDSA, sa Kalakang, Maynila. Ngayon, ito po planong buhayin uli ni PBBM. Through DOTR ni Secretary Vince Dizon, no? At libre yan, di ba? Libre. Yun ang malupit doon. Libre. Yun ang maganda doon. Libre sa MRT, libre sa LRT, libre pa rin dito sa labas na to. At ang maganda, hindi lang dito concentrated sa Metro Manila. Buong Pilipinas po yan. So, talaga? I-expect nyo na yan. Sa katunayan, buong Pilipinas. Meron na yan sa Cebu at saka sa Davao. So nauna pa pala yung sa probinsya? Yes, pero may nakita na rin ako dyan sa Makati niyan, labas. Hindi ko nga pinapasin dati kasi malay ko ba? Di pala yun, no? Hindi, malay ko ba kasi alam ko yung labas. Pero hindi ko alam na libre pala. Sana yan na lagi hinintay ko. Naku, tiyak mga ka-BBM, tuwan-tuwa ang mga Marcos loyalist na seniors dyan. Nostalgic kasi. Oo, tapos mag-uunahan yan. Pag lumabas na sa Metro Manila, mag-uunahan sumakay yan. Hindi lang mga loyalist ang tutuwa dyan, ka-BBM Yayam. Pati yung mga dilis. Kasi pwede sila sumakay dyan. Alam mo naman yung mga dilis, bihira dyan na may trabahong matino. Bihira dyan yung may kakayahan sa buhay. Oo, kaya nga po ipila sila sa 20 pesos per kilo ng bigas tapos sisiraan nila pagkatapos kumain. Pagkatapos sila mabusog. Ngayon, etong labas na to, kahit malit sila sa trabaho, hintayin nila sigurado to kasi libre. Laking bagay Malaking bagay. Malibre ka sa transportation. Di ba? At ang maganda dyan, parang pinilot test na yan, tapos electric bus yung gamit. Wow. So, clean energy. Talagang, diba? Very exciting mga ka-BBM. Napaka-exciting. So, eto, inuulit ko etong labas po na to, etong labas na to, matagal na to, Matagal na to, ibinabalik lang ni PBBM dahil ang original na proyekto to, dun sa tatay niya. Sa mga hindi nakakaalam dyan ng mga bata-bata. Yan. At etong labas na to, kapag ito umarangkada, nako sigurado, mga kababayan natin, magsisiksikan sa pila, makasakay lang rito kasi nga libre. Isipin mo, Baklaran to monumento, magkapabasahe pag bus. Hindi ko pa nasubukan eh. Pagpalagay natin, hindi ko rin kapisado. Siguro 50. Hindi ito 50. Hindi lang? Lagay ko mga 80, 70. Hindi ako sure. Yun, libre mo na yun. Kung two-way yun, 160. Balikado. Libre na yun. Ilang kilong bigas na yun? Malaking tulong o maganda. O ilagay na lang natin sa 50 pesos, malaking bagay. Diba? Balikan. Diba? At saka sa busway, for sure, sa busway din dadaan yan. Mabilis, no? O kaya yung mga dilis na sasakay dyan, yung matitipid nilang 50 pesos, pagbaba nila, pang-load, siraan agad nila si BBM. Diba? Yun natipid pa sa bigas. So, ganun lang talaga. Ganun lang. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga yung kailangan natin ipamukha sa kanila na kasama sila sa proyekto ng gobyerno. Walang pinipili. Walang pinipili. Walang kulay. Ang mga proyekto ni PBBM. Basta Pilipino ka, butante ka o hindi butante, bumoto ka sa kanya o hindi, basta Pilipino ka, may pakinabang ka sa mga proyekto niya. Very good. In fairness, no, sa sektor ng transportation, napakaraming magandang development. Ang dami. Yung MRT, 50%, estudyante, senior citizen, PWD. Diba? Yung busway pa lang yan, mabilis sa pagbiyahe. Kasi KBBM, napaka-dynamic nung secretary dyan, Secretary Vince Dizon. Tapos guided by a visionary modernizer president. So talagang win-win relationship yan. I-call out ko lang din. May isa kasing mambabatas, i-call out ko lang na hindi niya raw nagustuhan yung SONA ni Presidente. Sabi ng mambabatas na ito, no? Dahil wala daw pong mention about sa mga manggagawa. Isipin mo, yung mga sumasakay dyan sa MRT, sumasakay dyan sa LRT, karamihan dyan manggagawa. Sila din nagbibenepisyo. Hindi literally mentioning na ito mga manggagawa, etc. Pero indirectly, sila yung nakikinabang sa mga problema kasi sa congressman na yan, puro bunga nga inuuna. Vlogger ba yan? Puro bunga nga ang inuuna kahit walang ibubuga sa totoong buhay. Saka bakit sasalita si PBBM tungkol sa wage? Kaka-increase lang ng July. Ano lang ngayon? July pa rin ngayon. Bakit pag-uusapan pa yun? Ikakataas lang. Wala kang utak yung congressman na yan. Puro lang batikos ang alam niyan. At saka anong gusto niya? 5 oras yung SONA? Ang problema, hindi lang naman ata congressman nagsalita dyan. May senador din.
Sa totoo lang. Disrespectful yung ilang senador ha na hindi man lang tumayo sa seremonya. Grabe. Mabasa tayo ng Yabo comment. na, ka-COVID. Di na Sige, sila sige, kailangan. sige. Ganda ng comment ni Manuela Gailin Olyeta. 1970s na try ko na yan, sumakay. Sana meron din dito sa Naga City guys. Asawa ko na lang maging driver ng Love Bus. Sasabihin po natin kay sasabihin po natin kay Secretary Vince Dizon. Etong mga comment nyo, nababasa rin to nung mga ng advisor namin. Yan. Mapunta na po kami sa isa pang mga proyekto ng ating Pangulo. Isang game changer naman, flagship project. Yung Cavite to Bataan Bridge. Wow. Oo. So pagdudugtungin na yan. Yes. Mangyayari yan from Naik Cavite to Maribeles Bataan. No? So yung ang maganda diyan, yung travel time mo na 4 to 5 hours sa ngayon, no, marireduce by 90%. 90. So ilan na lang? Nasa 40%, 4 hours, 40 minutes Parang, mahigit na lang. Wow. 45 So minutes dadaan ng Manila Bay, dadaan ng Manila Bay yan, no? Oo. Grabe ha. Ang haba niyang ano na yan, ang bridge na yan. Napakalaking bagay. Kasi ngayon umiikot pa. Ang layo At nagdadagdag ng traffic. So imagine mo, may direct route na, hindi na babawasan yung sasakyan dyan sa... Saka ano epekto niyan? Yung terms of transporting goods and services, di ba? Napakabilis. Malaking tipid yan. Alam mo, malaking kaluwagan dyan sa EDSA kapag ito ay nangyari. Kasi Correct. yung mga pupunta dyan sa Bataan o sa Cavite, hindi na kailangan dumaan pa ng EDSA. Diyan na yung daan yan sigurado para mabilis talaga. Balerista, ito mas mahaba pa sa Cebu, Cordoba Link Expressway. Mahaba talaga yan. Na 8.9 na kilometers. Saka Ito ilan ba? San Juanico Bridge na 2.1. Ito 32 kilometers. Wow, Ganun kalayo. Ganun kahaba. Gano'ng kahaba yan, 32? May nakita akong plano yun, yung pwede ka mag-U-turn. Oo. Parang nakita ko yan, pwede ka mag-U-turn dyan sa ano na yan, sa bridge na yan. Kung si President Ferdinand Marcos Sr. naging talagang tumatak yung kanyang San Juanico Bridge na 2.1 kilometers, ito tatatak ng gusto kay PBBM. President BBM dahil 32 kilometers na bridge. Grabe ha? Tubig ang dadaanan. Alam mo, lalong yayaman And kung di ako nagkakamali, ang budget nito is $2.1 billion. Asian Development Bank funded. ADB pa lang yun. ADB yan. pa utang pa lang yun. No? Meron pang timeline. pinautang din yung AIIB, kung di ako nagkakamali. Another financial. So this year, sisimula na yung construction? Yes. In fact, kung di ako nagkakamali, dapat July ngayon. Delay. So dito kapag ito ay nagawa mga ka-BBM, lalong yayaman ang probinsya ng Cavite at nung Bataan. Kasi maraming magbubukas na negosyo kapag na-open ang tulay natin. At yung mga kalapit na probinsya lang. Kakalapit na probinsya din. At saka yung ano na rin, yung mga dilis sa Cavite. Pwede na rin mag-asawa ng dilis sa Bataan. Pag nanganak sila, kawawa yung anak. Kawawa yung bata. This is more than yung physical structure ng pag-construct, no? Ito mag-uugnay ito, i-unite nito yung provinces ng Bataan and Cavite. Yes. North to south. Yung exchange ng labor, yung pwedeng doon ka na nagtatrabaho sa Cavite, kahit taga-Bataan ka pa, di ba, mabilis naman ang biyahe mo. At definitely, mapapataas nito yung ating tourism. Di ba? Kasi yung mga taga-Bataan, pwede ka na makakuha ng mga turista mula dyan sa Cavite and nearby provinces. Ilan lang makikreate na jobs nito habang kinoconstruct? Kung di ako nagkakamali, 25,000 Filipinos ang magkakaroon ng trabaho. Tama ba, EP? Paki-confirm nga kung 25,000. Pero hindi lang ito yung tulay na ipapagawa ni PBBM kasi naalala ko nagra-Radyo Pilipinas kami. Na-report namin yan na meron ding tulay na pinapagawa na gagawin mula Cebu hanggang Bohol hanggang Iloilo hanggang Guimaras. Maganda tapos rin yan. Leyte, tapos sa Mindanao. Hindi ko na matanda, basta siyam na lugar lahat yan. Siyam na tulay yan kasama yung Cavite-Bataan Bridge. I-recall ko doon sa report namin sa Radyo Pilipinas. Matapos ang taon. Napakaganda ng balita ng mga tulay na yan kasi ang gusto ni PBBM mula Luzon hanggang Mindanao, pagdudugtungin kahit sasakyan, pwede mo connected, no? Pwede nang dalahin, hindi ka na magrororo. Pansinin mo yung style ni PBBM, interconnectivity. Lagi mo nauulit yan interconnectivity, no? Digital connectivity. Lahat yan, pinag-uugnay-ugnay niya. Interconnectivity through roads and bridges. Saka digital infrastructure. So isipin mo grabe, ganyan ang kagandahan sa may isang Pangulo na modernizer and visionary. No? Talino, no? Talino So isipin mo na lang pala, no? Ako taga Zamboanga. Pupunta ako ng probinsya namin, pwede na ang kotse na. Oo. Diba? Hindi ka na mag-aeroplano, hindi ka na magbabarko. Mas komportable pag kotse pagdating mo ron, pwede magamit ka. Saka kung may panahon ka, nakakapasyal ka din. Marami kang mapupunta. Na road trip, no? Pwede kang dumaan sa mga tourist spots ng mga bayan na dadaanan mo. No? In that way, yung tourism ng bayan na yon, uunlad din. Uunlad din. Diba?
Meron tayong sige. May video raw na play ang aming mga operator. Magsisimula na ang Bataan Cavite Interlink Bridge. Ang tulay na ito ay 32 kilometro ang haba na tumatawid na ang Manila Bay. Sabit. Kung ang biyahe ngayon mula Mariveles hanggang Naik ay umaabot ng 5 oras, balang araw ito ay magiging 45 minuto na lamang. Sabi ako. O yan, mga kayayam, nakita nyo yung mismong presidente nagsabi niya tungkol sa project na yan. 45 minutes. 45 minutes from the present na 4 to 5 hours. No? So, hindi ko ma-imagine kung gaano kalaking tipid ang makukuha ng mga nagninegosyo between Cavite and Bataan provinces. Di ba? Grabe. Ang laking tipid talaga yan. Hindi lang sa kanila. Kahit tayo may kinabang yan, kahit hindi tayo taga-Bataan, kahit hindi tayo taga Cavite, maikinabang pa rin talaga tayo dyan. Kasi kung ma-reduce yung traffic sa EDSA, makinabang na rin tayo. Ang hirap kasi ako nung nag-travel ako sa papuntang Mariveles, Bataan, it took me about 6 to 7 hours eh. Grabe, baka because of this, ma-reduce hindi lang yan. Taga Pampanga ka. Oo. Pupunta ka ng Batangas. Hindi ka nadadaan sa EDSA. Dyan ka nadadaan. Tama. Ikot ka na lang ng Bataan. No? Taga Pangasinan ka. Hindi ka na dadaan ng NLEX, hindi ka nadadaan ng EDSA. Dyan ka na rin dadaan kasi mas mabilis dyan sigurado. Ayun, tama ako sa figures ko. More or less, 23 to 25,000 ang mga Filipinos na magkakaroon ng trabaho dahil dito sa Cavite-Bataan Expressway. Kaya yung isang congressman dyan, sana makita mo yan ha. Yung trabaho na ibibigay, hindi ibibigay sa mga tao. Baka puro daldal ka na naman dyan sa vlog mo. Kaya ka nadidimande. Okay, mga ka-BBM, meron na naman isa pang project na binanggit ang ating Pangulo. Project na naman yan. Dami namang project. Sobrang dami. In fact, sa more than isang oras na speech ni PBBM sa kanyang SONA, halos puro projects ang binanggit niya. O mga kabibem, huwag kayo mauumay ha. Puro project ang pinag-uusapan namin dito sa isa't kalahating oras. Ito, puro project ni PBBM. Pero mamaya, may didiscuss kaming nakakatawa tungkol sa Supreme Court decision. Pero lang, magbibigay lang kami ng konting opinion tungkol doon. Punta tayo dito para sa mga school teachers. Maganda yan. Matutuloy na po, or I think dinideliver na, yung laptops ng mga teachers. Baka naman, may anomalya na naman dyan. Wala overpriced. Sinigurado ni PBBM. Galing mismo sa sarili niyang bibig, no? Na 50,000 laptops matatanggap na ng mga teachers, no? Para sa kanilang pagtuturo, para maging mas efficient sila, mas maging computer savvy sila, maging internet savvy sila, no? Baka naman, kasi naalala ko, yung diniliver doon nakaraan, kahit sa Word daw, nagahang. Hindi kaya yan. Hindi kaya yan. At ang masaklap doon, delayed pa. Napakamahal na, delayed pa. Ang daming hindi na i-deliver. Tapos, yung specs ng mga laptops, mababang specs. Basic. Then, overpriced. Kaya talagang grabe ang ginawa doon eh. Sa mga senior nating kababayan na hindi nakakaintindi yung spec ng laptop. Ibig sabihin ng spec ng laptop, sa madali sita, hindi ganun ka-high-tech. Yung capacity niya. Low quality. Yung laptop na diniliver nung nakaraan na puro anomalya. Ito, sa akin ni BBM. Walang anomalya at sobrang bilis pa ng laptop na ito. Ano lang yan, parte lang yan ng move ng presidente na bigyan halaga yung sektor ng edukasyon. Naman. Pagtitiyak ng presidente, malaki yung budget na iaalat natin sa sektor ng edukasyon. Higher than infrastructure projects. Ang isa pang maganda dyan, no, tungkol sa computerization, yung internet connection ng mga eskwelahan, no, is from 4,000 lang na schools na may internet connection sa buong Pilipinas noong 2019, kung di ako nagkakamali, or 2022, magiging 19,000 na. Yes. Kasi the goal, bago matapos ang taon na to. Ang goal kasi, lahat ng eskwelahan sa bansa dapat may access sa internet. Bago bumaba si Pangulong Bongbong Marcos, ang goal is 100% connectivity. Hindi ba nagawa nung nakaraan yan? Magkaroon ng internet lahat ng school? Wala. Hindi. Busy kasi sa ewan ko. Busy sa pagkapunta ng chicks sa wala ka dyan. Busy sa kung saan. So eto supportive tools. Yan, basa yan. Yung mga ibibigay ng ating Pangulo, yung mga kailangan tools ng mga teachers, no? Like smart TVs, high-tech digital materials, libreng Wi-Fi, no? Nakita nyo na yung mga past episodes namin. Meron kaming pinakita na libreng Wi-Fi na pinuntahan inaugurate ni PBBM sa Leyte. Leyte, Palo. No? Tapos meron tayong libreng load gamit ang Bayanihan SIM card. Alam niyo kung ilang SIM card ang pinamimigay ng DICT? Ilan na? 1 million SIM cards pinamimigay ng libre. Tapos may load na yon. May initial load na yun. Naka-register na rin, hindi pa? Ikaw na mag-register? Ikaw na magre-register.
Ang maganda dito kasi tinitiyak ng presidente na yung ating mga mag-aaral hindi maiiwanan sa mga modernong paraan ng pagkatuto. Diba? Digital infrastructure, malaking bagay yan eh. Yung smart TVs, kasi may ginawa akong paper no, para sa aking masters. No? Nag-interview ako ng mga teachers, even sa mga remote areas. Yung mga classroom nila, may mga smart TV na. So mas malaking aid yan sa mga guro kasi mas napapadali yung kanilang pagtuturo kasi magpi-play ka ng mga educational videos, educational material, so nababawasan yung kanilang pagod. Grabe. Diba? Malaking bagay sa mga guro. High-tech na talaga eskwelahan na yun. Nung panahon natin, grabe, bunot at saka walis lang meron nun eh. Yan ang kaganda kay BBM. Alam niya talaga kung ano kailangan ng ating mga mag-aaral. At saka ito pa, huwag niyong palagpasin ito. Classroom construction targets, 22,000 classroom na ang nabuksan nung pag-upo ni Secretary Angara. Oo, kasi nung iba pa yung secretary, ilan lang ata ang naitayo. No? Hindi ako nagkakamali, wala pa yung 6% ang naitayong classroom compared sa budget nila. 22,000 ang dami, no? Ngayon, 22,000 simula pa lang na umupo si Secretary Angara. May isang taon na ba siya? Wala pa. Wala pa ata isang taon. Meron na rin ata. Pero ito matindi ha. Pero ito matindi. Kung matindi yung 22,000 na naipatayo ni PBBM at ni Angara na classroom, target nila, bubuksan 40,000 additional na classroom. Yan, may malaking bagay yan para magkaroon na ng classroom yung mga batang walang classroom ngayon. Kasi itong infrastructure, kasi basic yan eh. Diba? Dapat, hindi mo na poproblemahin yan yung classroom eh. Yan, once na maging operational na yan, ang problema na lang natin dito, mga strategies ng mga teachers, mga teaching styles na lang para ma-maximize yung potential ng mga bata. Sino nga naman matututo ng mga estudyante kung nag-aaral sila sa ilalim ng mga punong kahoy? Diba? Pag-uulan yung mga ating mga anak. Ako naranasan ko yan. Kaya itong mga plano at mga ginawa ni BBM at mga gagawin pa tungkol sa mga classrooms, tungkol sa computerization, tungkol sa internet, no? Talagang lahat yan makakapag-contribute para may angat ang antas ng pag-aaral ng ating mga kabataan. Kaya tumatak sa isip ko yung sinasabi ng presidente, we have to invest doon sa human capital. Correct. Diba? Sa sektor ng edukasyon, kung yung bata nakapag-aral, malaki yung potential niya makahanap ng magandang trabaho. Correct. Diba? Yes. Investment sa human capital yan eh. At alam natin yung edukasyon, solusyon yan sa kahirapan. Diba? Intergenerational poverty, mat-a-address niya ba sa nakapagtapos? Yan ang tinatawag ka, Coffee, na education is a great equalizer. Correct. Even si Secretary Benhar Abalos, yan din ang paniwala. At si PBBM, yan din ang paniwala. Kaya sinabi niya sa kanyang SONA na darating yung time, bago siya bumaba ng 2028, na bawat pamilya ay magkakaroon ng isang college graduate. Kapag meron na college graduate sa bawat isang pamilya, yung tendency o yung possibility na umangat ang kanilang antas ng pamumuhay ay mangyayari. Kasi meron kang graduate na pwedeng susuporta. Kahit isa lang, di ba? Kahit isa lang. Yun na nga lang ang target eh. No? Yun lang. Dahil great equalizer talaga education. Yan ang magbibigay sa iyo ng opportunity para umangat ang inyong buhay. Kaya hindi naman natin masisisi yung mga kababayan natin kung bakit love na love nila si PBBM kasi nga naman, isipin mo naman, 22,000 classroom nabuksan. Tapos may target pang 40,000 na classroom at higit pa dyan. May wifi mga ka na? wifi yung estudyante. Digital tapos tools. may allowance yung mga teacher. At may bagong laptop na hindi low-tech. About dun sa allowance. Sige, ikaw muna. Ito pa. No? Hindi lang yung tungkol sa pinag-aaralan ng mga kabataan ng importante kay BBM. Pati yung mental health. Kaya mag-hire ng mga tao. Mga counselors, additional counselors sa mga paaralan para mag-monitor ng mental health ng mga kabataan para mabawasan yung mga problematic na mga tao yun, nabubuli. One. Diba? Yung mga suicides. Yung, di ba maraming mga kabataan nagsusuicide kasi wala silang support mechanism eh. Wala silang nakakausap. Lalo na ngayon, no? Oo, lalo na ngayon sa panahon na to. Tapos, kung mapapansin nyo, ang mga kabataan ngayon, yung tolerance nila for failures, yung mga na-experience nila na hindi maganda, mababa ang kanilang tolerance. Madaling madismaya. Madaling madismaya o ma-disappoint. Kaya dinadaan sa ibang paraan. Kaya nga yung iba, no? Iba ang ginagawa or ibang manifestation sa kanya. Like, pwedeng mag-drugs, pwedeng mapunta sa mga company or friends, at pwede rin yung masama. Yung so malaking bagay yung ganyang mga programa sa edukasyon. No? Kaya malaking bagay yan. No? Pero nung kabataan natin, nung elementary tayo, parang hindi uso yan eh, no? Okay. Pero ako natatanda ko. Kahit may bagsak ako dating 7, masaya pa rin ako eh. Pero palirista, natatanda ko, yung time na amin, 70s, meron kami mga guidance counselors na qualified. Ang nangyari ata, after the time ni President Marcos Sr.,
meron mga guidance counselor pero hindi qualified. Hindi qualified. Hindi yun ang natapos. For the sake na magkaroon lang sa yes, isang para school. lang magkaroon. Hindi qualified na talaga maging guidance counselor. Na-mention mo kanina, partner, no, yung allowance. Kasi may nag-message sa akin mismo na teacher. After ng SONA, nag-message siya sa akin at natutuwa siya. Kasi yung overload pay nila at yung overtime pay, babayaran na. Sinabi din ng ating presidente. Diba, ikaw teacher, dapat ganitong oras, ganitong number of hours ka lang magtuturo, like 6 hours, no? Minsan, dahil sa kakulangan ng teacher, sasaluhin mo yung ibang subjects ng libre. Diba? O kung meron man, delayed yung payment. So, ngayon, babayaran na yan, sabi ng ating presidente. At hindi lang yun. Yung kanilang paperworks, mababawasan na or magiging zero na dahil computerized. Digitalized na pati yung mga reports nila. Ayos, para tayo nasa ibang bansa eh. Wala nang yung mga teacher pala ngayon, parang magsasaka na, wala nang problema. Talaga magtuturo na lang. Kaya mga ka-BBM, mga ka-copy, kapalerista, kayayam, kung may isip nyo itong lahat ng ginagawa na ating Pangulo, imposibleng hindi ka kakampi sa Pangulo natin eh. Correct. Diba? Dahil napakaganda na lahat ginagawa. Ano? Binibigay na sa atin lahat kung ano yung pwedeng ibigay sa atin hanggat kaya ng gobyerno. At importante doon, kaya nagigagawa yan dahil hindi ko ang ating ayun na nga sasabihin ko nga, bakit hindi yan nagawa nung mga iba? Bakit si PBBM lang ang nakagawa niyan? Isipin nyo yung magsasaka, in-spoil niya. Yung mga teacher, ini-spoil niya rin. Yung mga estudyante, ang laking tulong na ibinibigay niya. Mag-aral na lang ang estudyante talaga. And senior citizens, diba? PWD. O senior citizen. Wala lahat talaga. Sa panahon ngayon, libre. Kaya bulag na lang talaga yung hindi nakakakita sa magandang ginagawa ng gobyerno. Hindi lang bulag. Ob pa, nakalimutan mo. Ob, 80-80. Ito, pag-usapan natin to. No? Maten tayo, ka-copy, nakarang, 4 days ago, nakarang linggo, di ba? Yes, yung bagong health program ng PhilHealth, yung tinatawag na YAKAP program. No? Anong papakita natin dyan? Pwede makita natin yung video tungkol dyan. May video tayo ng kidney transplant. Inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Kung kailangan talaga na magpa-transplant, huwag po kayong matakot sa gastos dahil sagot na ng PhilHealth. Gusto kong banggitin, palerista, na yung YAKAP program, in-implement yan, ang focus niyan is sa prevention na magkaroon ka ng health problem or sakit. No? So, magkakaroon na tayo ng mga, meron na programa ang PhilHealth through this YAKAP program na bago ka pa magkasakit, inaalagaan ka na. No? Kasi pwede ka dyan magpa-examine ng walang bayad. At kung may makikita ang doktor, bibigyan ka reseta. May iwasan mo na, di ba? May iwasan mo na yung lumala. Kung may problema, kalman. Kasi covered na ng PhilHealth. Kasi usually, yung mga Filipino hindi magpapacheck kasi may bayad. Diba? Limited lang yung pondo mo. This time, sagot na ng PhilHealth yan, hindi ka na mangangamba. May iwasan mo na. Maagapan, kumbaga. Ang tanong dyan ay, paano pag hindi membro ng PhilHealth? Pwede ba? Hindi. Dapat magpa-register ka sa YAKAP program. Okay. Basta indigent ka, covered ka na. Senior citizen yan, indigent ka, may mga certification ka lang kinakailangan dyan, covered ka. At bukod doon, ang maganda pa nalaman natin doon sa launching niyang YAKAP program na yan, in-expand, pinalaki lahat ng coverages. Ng mga benefits ng mga Pilipino nagkakaroon ng sakit. No? Like kunyari, sa dialysis. No? Buong taon, libre na yung dialysis. Diba? Pati yung kidney transplant. After ng operation mo, yung medication mo, sagot na rin ng PhilHealth. Yung sakit sa puso, cancer, lahat po expanded. Yung iba, times 3, katulad sa cancer, from 600,000, umabot ng 2 million ang iyong benepisyo. Ito din yung gamot, halimbawa, yung noon kasi ang covered 21 na klase ng gamot lang, di ba? Ngayon, in-expand na yan, ginawa na pong 75 yan. Sagot na rin po ng PhilHealth yan. Hindi lang yon. Kapag meron kang reseta na gamot,
maraming i-accredit na pharmacy ang PhilHealth. Kapag nag-accredit ka, kahit mga private pharmacies, hindi lang yung mga government pharmacies, pwede mo i-present yung at libre na yun. Tapos included sa bagong PhilHealth package, ang free dialysis, heart bypass, na up to 180,000. Cataract surgery rin. Oo, cataract surgery rin. So 1.7 billion cancer assistance fund. Naglaan ng 1.75 billion para lang sa cancer assistance fund. Grabe. Pero isa sa napakalupit, ito talagang game changer in terms of health service. Yung zero balance hospital. Okay yan Kung matatandaan nyo mga ka-BBM, nung birthday ni PBBM last year, di ba? Lahat ng mga mag-out sa hospital nung araw na yun, nilibre nationwide. Di ba? Ngayon, hindi lang ganun. Araw-araw na po, zero balance kapag ka. So yung nasa government hospital ka. Pag nagkasakit ang dilis, libre din. Ay, syempre. Libre. Wala tayong exclude. Basic accommodation basta DOH accredited hospitals. Ayan, meron daw tayong video para maintindihan ng ating mga kababayan ng maayos. Ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dati. Tanganin man ng kidney transplant, inakyat na natin ang limit hanggang 2,100,000 piso mula sa dating 600,000 piso. At ngayong taon, covered na rin ng PhilHealth ang mga serbisyo at gamot pagkatapos ng operasyon ng kidney transplant. Kung kailangan talaga na magpa-transplant, huwag po kayong matakot sa gastos dahil sagot na ng PhilHealth. Yan, grabe. Take 2. Grabe. Isipin mo mga ka-BBM. Eto bilang isang mamamayan, wala ka talagang problemahin kung magkasakit ka. Kasi sabi nga ni PBBM, tingnan nyo itong gobyerno ni PBBM. Magkasakit ka, zero bill. Bayad na lahat ng resibo mo. Diba? Magkasakit ka. Kung di ka naman palarin, halimbawa, hindi ka palarin sa buhay mo, may mangyaring hindi maganda sa'yo. Libreng... Yung pamilya mo, lalapit lang sa mga mayor, sa mga governor, congressman. Libreng ataon. Libreng palibing. Diba? Maganda ba yung ganon? Yung gobyerno ni PBBM, kapag nagkasakit ka, libre. Kung hindi ka palarin, mamatay ka, libreng ataon, libre palibing. Maganda, pangit. Maganda pangit. Libingan, may municipal cemetery. Maganda o pangit? Maganda. Gusto mo na ba? Sinasabi ko nga sa inyo, seriously speaking, nung panahon namin pare, 70s, 80s, inabot mo na rin yung 80s, di ba, Palerista? Hindi late 80s. Late 80s. Early 80s. Nagpapabata si Palerista. 90s ako, 90s. Kaya yan, kabibian, 68 kasi ako pinanganak. Kaya inabot ko 70s, 80s. Noon hindi ganyan ang gobyerno. Ang daming, walang masyadong pinamimigay nung panahon namin Ngayon halos pinamimigay na. Itong zero balance billing, kasi nababasa ko na yan doon panahon ni Pinoy, yung zero balance billing policy. Pero before, yung indigents lang yung covered. Diba, senior citizen, poorest of the poor lang yung covered. Ito, kahit medyo nakakaluwag-luwag ka naman, nakaka-LLL ka na, kahit hindi ka senior citizen, kahit hindi ka PWD, covered ka na. Basta sa DOH hospitals. Basic accommodation ito. Kung ikaw medyo maarte-arte, gusto mo, private ward ka, hindi covered yan. Hindi covered. Doon tayo sa basic accommodation. Linawin nyo yan. Linawin natin. Dapat andun ka sa ward. Public. Basic accommodation. Pag private, may bayad na yan. Hindi kasama. Pero kung sa government, minimal yan. As compared, siyempre, punta ka na St. Luke's o Medical City, mahal talaga yan, di ba? At saka, may mga ospital dapat alamin nyo yung mga accredited ng ospital ng DOH. I-manage natin yung expectation. Kasi baka naman feeling social ka, wala ka namang pera, di ba? Doon kayo sa government. At hindi mo pwedeng tingnan na mababa yung services ng government hospitals. Karamihan na magagaling na doktor nasa government hospitals. Kasi alam ko, dyan yung malaking sahod Let me paraphrase President Manuel L. Quezon. Sabi niya, those who have less in life should have more in law. Dadagdagan ko. Correct. Should have more in law and services. Correct. At kaya yan din yung focus. Maintindihan yan. Yan din yung focus ni PBBM. May nabasa akong line doon Yun din yung kanyang focus Yung may kakaunti sa buhay. So alam nyo ba bakit nagagawa ni PBBM? Libre lahat. Libre sa labas. Yan. Tapos sa mga teacher, tulong niya. Tapos eto, libre sa pagpapagamot natin, libre. Dialysis, libre. And mind you, yung criticism tungkol sa PhilHealth, hindi nabigyan ng budget for 2025. Sabi nila,
wala na daw benepisyo ang mga miyembro. Dumami pa. Parang sampal sa kanila to. Alam nyo ba kung bakit nagagawa ni PBBM yan? Bakit? Bakit niya nagagawa? Hindi kasi siya kurakot. Correct. Hindi niya binubulsa yung pera. Hindi siya nagpapayaman. Kasi isa lang asawa niya. Kailangan buhayin. Siyempre, pag marami kang asawa, marami kang bubuhayin. At yung asawa ni PBBM, matino na laging nagbabantay. Na ayaw niyang merong mangyayari na masisira ang kanyang asawa o pamilya. Oo naman. Kaya yan si First Lady, gaya na sabi ko lagi, straight shooter yan. Ayaw niya mga hanky-panky transactions. Correct. Ayaw niya ng mga kalokohan sa mga government transactions na may involve ang kanyang asawa o kanyang pamilya. Ito yung mga gusto po mag-avail nitong primary care packages, pwede na po kayo mag-register sa eGov.ph. Napakaganda po ng application na yan. Super app. Minention po yan ng ating presidente. Punta kayo sa Google Play ninyo o sa App Store ninyo, i-download nyo po yung eGov.ph. Napakaganda po ng application na yan. So yung mga buhabatikos pala sa PhilHealth na hindi nabigyan ng pondo na mawawala raw yung serbisyo, napapahiya pala ngayon. Correct. Napapahiya, no? Correct. Wala na talaga silang mukha na ihaharap na sasabi. Yung PhilHealth, binawasan ng pondo, mawawala na ng serbisyo. Ang dami pa nag-viral dyan. So di napahiya sila ngayon. Salamat sa ating magaling at maganda at matalinong Presidente BBM. Oy, ayos Kay Bert Kaliw-Kaliw, pa-shoutout sa nag-walk out na congressman, hindi umattend na senators sa SONA. Ay, kanya-kanyang diskarte. Diyan po sila magaling sa mga drama na ganyan, no? Pero hindi kasi nila hindi naman sila kailangan doon. Hindi kasi nila matanggap na hindi matatawaran ang talino at pagmamalasakit ni PBBM sa taong bayan. Yan ang hindi talaga nila matanggap. Nasasapawan talaga yung mga ka-BBM, nang dahil sa magandang performance ni PBBM, dahil after election, di ba, nung May, pinangako niya na ipaparamdam niya ang serbisyo ng gobyerno sa mga tao. Ayan, lumalabas sa survey. Ang taas. Tumaas na naman si trust rating at performance rating na ating Pangulo. No? Sa Okta Research, naging 68% po ang trust rating na ating Pangulo from 64%. So, tumaas po. No? Samantalang yung kanyang madalas manira sa kanya ay bumaba. Nagtataka ako. Ay, 64%. From 60%. 60%. From 60% up to 60%. Nagtataka ako rito. Si Cheese bakit 51 lang? Bumaba si Cheese. Kasi sa budget insertion. Bakit kaya? Na-issue kasi yung budget insertion na yan. Defensive naman si Cheese. Yan yung pag-uusapan natin sa third segment natin. Hindi, kagandahan dyan, si Speaker Martin Romualdez, na kaalyado ng ating Pangulo, tumaas din by 3 percentage points. At mapapansin dyan na si Vice Pusit saka si Cheese Escudero bumaba pareho. Even sa Mindanao. Sila yung controversial na involved sa impeachment. Sabi mo si Martin Romualdez, trust rating 57%, tumaas ng plus 3. Performance rating niya 59%, grabe. Hindi kasi masisisi ng mga taong bayan. Si Speaker kasi talagang likas na masipag. At very supportive. Pareho silang prinsipyo niya ating Pangulo. Trabaho lang na trabaho. Very supportive sa administrasyon natin. Hindi masyadong iniintindi yung mga negative na sinasabi sa kanila, yung mga black operations. Ito Okta Research to. Tama yan? Okta Research. Baka sabihin nyo, inimbento na naman namin tatlo yan, ha? Second quarter Okta Research. Ito kasi, resulta ng trabaho ni President Bongbong Marcos. Kaya ganyan po kataas ngayon ang kanyang trust rating. Nararamdaman kasi ng taong bayan yung serbisyo ng presidente at Okta yan. Ako, mataas ang tiwala ko sa Okta kasi kilala ko yung ilang involved dyan. Mga taga-UP yan. Mga taga-UP yung mga yan . So hindi nila duduktorin yan. May mga prinsipyo yan kahit paano. Hindi nila duduktorin. Kasi ang Pangulong Bongbong, imbis na magbakasyon, ma-action sa lahat ng pangangailangan nating taong bayan. Magtaka ka kung tumangat yung rating dyan ni VP Pusit, nasa Europe siya. Tapos aangat yung rating niya, di ba? Pero nakakaingit din yung buhay ni Pusit, Travel dito, travel doon, mura dito, mura doon, pero mataas ang sweldo. Papansin dito, papansin doon. 300,000 plus. Ang ganda ng buhay, napakaganda ng buhay. Haharap lang sa media para manira. Nagsarap, di ba? Sige. Napakaganda. Perfectong buhay yung kay Pusit ngayon. Perfectong buhay. Pero, nakikita ko, dahil lalabas pa yung impeachment trial, magkakaroon pa ng palagay ko mga balita tungkol dyan. Etong rating ni Senate President Escudero sa kanito ni Vice Pusit ay bababa pa lalo. Palagay ko lang August 8 yung decision ng Senado. Ngayon, ano yan kung natuloy yung impeachment trial, may papakita doon lahat ng ebidensya tungkol sa mga nagawa ng ating magaling na BP.
no, bababa siya. Kung hindi natuloy, bababa din siya. Bakit? Hindi gusto ng taong bayan na hindi matuloy yung, majority. Yung impeachment. 80% ng mga na-survey gusto matuloy yung impeachment trial. Ngayon, kung si Chis Escudero, isa sa mga nagsusulong na hindi na matuloy, di syempre, bababa lalo yung kanyang... Tama. Diba? So, knowing situation silang dalawa. Okay. Aking palagay. Very logical, no? Asya, sige. Dumako tayo sa third portion ng ating Salamat PBBM podcast. Ito rin very strong din po yung statement ng ating presidente. Yung mga nagsisingit sa budget natin, kapag hindi po yan aligned sa National Expenditure Program natin na binusisi na yan ng executive, binusisi na yan ng DBM, inaprubahan na ng presidente yan, kapag yung ipapasa ng House of Representatives at ng Senado ay hindi aligned doon sa NEP, ibibito ng presidente yan, ibabalik niya yan. Kasi maraming mga hocus-pocus pagdating sa BICAM, nag-i-insert ng mga budget. Isa yan sa dahilan kung bakit nababash yung gobyerno. May mga senador na nagpapasok ng billions of pesos tapos malalaman mo sa probinsya niya pala iaalat yung napakalaking pondo na yan. Ako po, isa yan sa ayaw na ayaw ng ating presidente. Ibabalik niya yan. Di baling mag-reenacted budget tayo. Ibig sabihin ng reenacted budget, yung budget ngayon, ng previous year, yun ang i-implement. Yun ang gagamitin sa 2026. Explain lang natin ng konti. Ano ba yung NEP? Yung NEP po, yan po ang National Expenditure Plan or Program na nanggagaling sa DBM, yung Secretary Amina Pangandaman. Sinasubmit yan after the SONA, sinasubmit niya sa Kongreso. Both houses of Congress, sa House of Representatives at sa Senate. Ito namang Congress na to, i-deliberate naman yan yung NEP na yan. No? Kapag nakagawa na sila ng final version after bicameral conference committee, ibig sabihin, nag-meeting na yung House of Representatives sa Senate at meron na silang final version, itong NEP na to nagiging General Appropriations Bill. Bill muna. Bill muna. General Appropriations Bill. Itong GAB na to, isasubmit sa Malacanang. Ngayon, kapag nagustuhan ng Pangulo ang bill na ginawa nila, itong budget na to, pinirmahan niya, yun ang tinatawag na General Appropriations Act. Nagiging batas na yun. Yun ang dapat ang sundin pagdating sa budget. Ang problema kasi, dahil may mga nag-i-edit, may nag-hocus-pocus, may mga nadadagdagan. Insertions. Kilala niya. Kilala namin. Ang tanong dyan, bakit kaya sila nag-i-insert? May pakinabang ba? May ano ba sa kanila? May tutulong ba sa kanila yan pag insert na yan? Palirista. Walang iba kundi ROI. ROI ng nagastos mo nung eleksyon, kailangan mo mabawi. Kasi kung maraming project sa lugar mo, kung maraming project sa lugar mo, kickback. Diba? Babalik sa'yo yan, at ROI. At karamihan dyan, nasa pagmumukha ng flood control. Totoo. Tapos ang masama dyan, kapag malakas ka sa nag-i-insert o sa mga Panginoon, no, mas malaki yung iyong insertion. No, kung di ako nagkakamali, yung Bulacan nakatanggap ng 12 billion eh. Oo, Bulacan. Ngayon sa budget ngayon, di ba? Kaya itong administrasyon na ito, kasi mas mahigpit si presidente ngayon susuriin namin yan Talagang ibabalik namin yan sa iyo pag nakita namin na may mga siningit kayo dyan At pansinin ninyo, sinimulan niya na yan 2020 budget for 2025. Sinimulan niya na yan yung mga unprogrammed funds, unprogrammed appropriations, binito niya yan. Napakalaking halaga. Ibig sabihin binawasan niya. Sabi sa inyo, huwag niyong gagalitin ang ating Pangulo. Nakamatindi pala dyan, inutusan na pala ni PBBM, balik mo sa isang inutusan na pala ni PBBM ang Regional Project Monitoring Committees na i-validate nila kung alin ang totoo, alin ang palpak, alin ang unfinished o fake projects para may managot. Kasi kung mag-insert ka, ang ating Pangulo. Weak leader pa yan Mag-insert ka ng halimbawa, mag-insert ka sige 2 billion flood control project sa lugar nyo. Ghost project pala yan, di ba? Hindi na ma-validate. Kuha 1 taong bayan dyan, tayo rin ang babahayin dyan. Parang gusto ko na tumakbong senador sa susunod, hindi nakagawad Saan ba? Kagawad saan ba? Saan ba yung plano mo? Alam mo, palirista, tutulungan kita, ipopromote kita. Kasi gusto ko kung paano mo banatan sa entablado ng mga dilis. Isipin mo, grabe, lalaki ng insertion. Buhay ang pamilya. Ang magandang move naman dito, kasi nung sinabi ng presidente sa SONA yan, in fairness sa House of Representatives, umaksyon agad, nagsalita agad dyan si Romualdez Speaker Romualdez. Ang sinasabi niya, yes boss. Diba?
i-open nila yung bicameral committee conference. Hindi lang ata yung bicameral eh. Pati yung mismong deliberation. Kasi deliberation. Both Senate and Congress or House of Representatives, magkakaroon ng deliberation siya sa mga departments, di ba? Sa mga heads of agencies. Okay? Yun pa lang dapat open na yan. Ngayon naka-live stream na yan eh. Yung deliberation, naka-live plenary sessions, naka-live stream na yan at nasa Congress TV din yan. Yung BICAM naman yung BICAM kasi ano yan eh, closed door yan eh. Pero sabi ni Speaker Martin Romualdez, magkakaroon ng budget reform. At iyan, isa sa publiko na natin yan, yung mga civil society organizations, pwede na kayo mag-participate. Which is malaking bagay yan. Kaya ngayon nung sinabi ni Speaker Romualdez yan, agad sumang-ayon ang ating Pangulo na gawin yan. Diba? Dahil gusto niya talaga maging transparent ang tungkol sa budget. Ang masaklap, ang Senado nagsalita rin. Ang sabi ng Senado, ito parte lang daw ng demolition job. Pero parte ng demolition job, pero inamin niyang merong 142 billion na insertion. Sabi niya, hindi naman daw illegal. Baka nalito lang yun, baka nalito. Ang matindi pa rito nalito na sa daming numero nasa isip. Sabi ni PBBM, kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. The list of project will be published for public review. Nako, yan mahirap dyan. Magkakaalaman ng mga pangalan. Matalino talaga ang Pangulo Magkakaalaman. Diba? Kasi kapag nakapublish yung mga proyekto palerista, malalaman ng mga taong bayan, lalo kung taga dun ka, kung saan malapit yung proyekto, na kung totoong nagkaroon ng project na ganyan. Correct. Diba? At saka kung magkano. Oo. Tapos, ikaw pag nalaman ng ghost project yan or hindi naging maganda yung project na yan, ikaw na mismo magsasabi sa gobyerno. Ikaw na mismo magsusumbong. Hindi kaya mapahiya talaga yung mga politiko dyan. Maraming mapapahiya dyan. Maraming mapapahiya talaga yan. Diba? Especially, ang dali na mag-post sa social media eh. Diba? Correct. Kukunan mo lang yung picture eh. Katulad ng mga nakaraan na kakopy. Yung daan. Wala naman pala patutunguhan ng daan, pero nilagyan ng bridge. Yung mga ganun, di ba? Dead end pala yung daan, tapos lalagyan mo ng bridge. Kaya nang sinabi ng presidente yan, na isa sa publiko yan, maraming namutlang congressman. Talaga. Talaga mamumutla sila. May mga namutlang. Alam mo, itong maganda sa gagawin ni PBBM. Itong sinasabi na iba na pananakot lang daw ito sa mga congressman para raw hindi bumaliktad sa kanya. Tutusin, hindi niya po yan kailangan. Kasi hindi na yan tatakbo. Presidente na yan eh. Hindi naman yan gaya ng iba na sakin na nagbe-mayor, na nagko-congressman pagkatapos ng presidente. Alam niyo, pag tinanong si BBM, alam ko ang sasagot niya. Ano sasagot niya? Watch me. Watch me. Diba? Sabagay. Pwede. Pero sa totoo lang, ako natatakot kay PBBM. Pag pinagpo-post sa mga pangalan ng mga buhayan yan, ako natatakot. Tapos sabihin pa niya, okay, tatlo, i-vlog niyo itong mga pangalan na ito. Patay tayo dyan. Doon. Magtrabaho naman siya. Hindi yung travel lang. Ay, tama. Totoo naman din. Dami kasi nagko-comment, pataas ang pataas. Mabilis kasi umangat yung comment. Swerte, ang susunod na presidente, wala na siya trabaho. Kasi ngayon pa lang, alam mo, hindi po swerte. Stress sa kanya yan. Pressure sa kanya yan. Pressure sa kanya yan. Kung paano niya hihigitan si PBBM, lahat ng ginawa ni PBBM, dapat higitan niya yan. Hindi pwedeng talo siya ni PBBM. At saka i-sustain niya yan. Kasi maganda na. Ito, sige. Kaya, speaking of susunod, kaya dapat po piliin natin ang tamang maging Pangulo sa susunod na election sa 2028. Kailangan. Kaya pag-isipan na po natin, wag na po tayong padaan sa mga drama-drama, sa mga arte-arte, sa mga binabayarang vloggers para i-promote sila. Kailangan, iboboto natin. Alamin po na agad natin kung ano ang nagawa na niya sa bayan. Correct. Kailangan, iboboto natin, matalino, gaya ni PBBM. Masipag, may malasakit, pagmahal, hindi tanga, hindi payabang, hindi padrama, hindi kurap at hindi puro bakasyon. Meron ako dadagdag. May asawa at pamilyang maayos. Kahit walang asawa, basta may pamilyang maayos. Siya lang ang takbuhan ng mga nasa ilalim, ang liwanag namin sa pagsuklob ng dilim. Nagbibigay tsansa sa katulad naming wala, ang daungan ng hinaing naming mga masa.
mga nasa ilalim, ang liwanag namin sa pagsuklob ng dilim. Nagbibigay tsansa sa katulad naming wala, ang daungan ng hinaing naming mga masa. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Yan ang presidente naming mahihirap. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Yan ang presidente naming mahihirap. Mahiya naman kayo, masyado kayong abusado, lalo na yung sa Senado. Naglilingkod sa isang tao, kinakampihan ng kriminal. Sobrang kapal, wala kayong puso, kadiri ang dangal. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Yan ang presidente naming mahihirap. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Yan ang presidente naming mahihirap. Kung itanong mangyayari, ikaw ay sasamahan. Mga yapak mo aming palagiang susundan. Taong bayan minahal at hindi mo iniwan. Bukas ang iyong tenga sa katarungan.